Double the fun and excitement ang hatid ng first ever coach duo ng The Voice Kids na sina Paulo and Miguel ng bandang Ben and Ben. Masayang isinare ng dalawa sa GMA Integrated News Interviews ang kanilang special bond as twins. Pero ngayong iisa lang ang button para sa chair turn, paano kaya sila magko-come up ng final decision? Makichika kay Nelson Canlas. May phenomenon na ang bawat kambal daw ay nakaka-develop ng isang language na sila lang ng kakambal niya ang nakakaintindi. Very true. Ayon sa leads ng indie pop collective band na Ben and Ben na sila Paulo at Miguel Guico sa kanilang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews. Dagdag pa dyan na kadalasan, they both think alike. Apo. Si B1 po talaga saka si B2. Ganyan po, si B1 saka B2. Mahirap siya para sa mga kaibigan namin. Minsan, kunyari, nagkakwentuhan, ganyan. Tapos, papasok siya. Tapos, may reaction siya dun sa kwento nila. Tapos, parang dahil dun sa reaction, kailangan nila mag-respond a certain way. Tapos, lalabas siya. Tapos, ganun, pagpasok ko ulit, tatanungin ko yung exact same thing. So, uulitin nila. So, parang... So, nakakapagod sila. Having twin is a very special kind of bond. Yung not so good ways is, obviously, dahil magkamukha kayo. Pagka, I mean like, dahil magkamukha kayo, parang growing up, it's very intuitive for people to compare. Did it affect you in any way when you were growing up? Yes, actually. It really did. Parang, and we're really open about it with each other, na parang, si Migs kasi yung mas favorite na maraming mga tito tsaka tita nung growing up eh. Although our parents tried to protect us from it, pero wala, ganun talaga eh. So parang you grow up with like feeling na hindi ka enough, ganyan. But eventually you find your way. But not all is sweet symphony para sa Ben and Ben leads. Tulad nating lahat, may away din daw silang magkapatid while growing up. And just like what the saying goes, what doesn't kill you makes you stronger. Thankful na din ako na lahat ng mga pag-aaway namin, na-experience na namin growing up. Like grade school, high school, college. Nag-aaway pala kayo? Oh, grabe. Sabay pa sila. Oo. Ano normally pinag-aawayan nyo? Sobrang babaw lang po. As in, kung sino yung maunang... kung sino yung mahuhuling maligo. Usually kapag nagpa-prank. And now, another crossroad dahil iisa lang ang red chair na uupuan ng kambal sa pagiging coach nila sa The Voice Kids. Bibigyan ko kayo ng bagong pag-aawayan ha. Isa lang ang button. Ideally, kung isa lang yung button, dapat nag-uusap kami. Pero hindi ba pag auditions, malakas yung sound. So paano tayo mag-uusap? Ganun nga talaga. Pero hindi nga. I mean, I think that's a very interesting dynamic. Kasi, of course, hindi kami laging 100% aligned. Like, kunyari, paano kung... Na-imagine ka na yung mga situation eh. Like, paano kung sobrang gusto ko yung kid, tapos siya may reservations siya, tapos naubusan ng time. Kasi di ba pag naubusan ng time, wala ka na magagawa. Yeah, mga ganun. Sana hindi kami mag-away ulit. Pero ang sure para sa kambal, hindi lang sila ang magbabahagi ng kaalaman sa mga bata dahil pati sila natututo. Honestly po, though kinakabahan kami kasi first time namin to do all of this. Like we've never had any experience like this before. Kahit judging, gano'n? Yes. It's our first time. We're learning a lot then ano nga po siya eh, we're trying to impart a lot of things, but also we're learning at the same time. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.